Sa panahon na naging popular ang anime tulad ng Frieren at Jujutsu Kaisen at iba pa, hindi mo akalaing may isang anime na kayang tapatan ang mga ito. Hello anime fans, si Gunmetal Joe po ito at nag-uulat para sa isang anime review. At ang anime na tinutukoy ko dito ay ang Sentenced to be a Hero. The Present Records of Penal Unit Hero 9004. At sa mga hindi pa nakakapanood, suriin natin mabuti ang visual graphics presentation ng anime na ito. Parang nakita mo na itong mga eksena na ito, di ba? Kasi pareho ito ng art style ng Mushoku Tensei Season 1 na ang director ay si Hiroyuki Takashima na nagbigay ng mga cinematic experience tulad nito at eto. At kasama niya sa trabaho si Yoshitaka Nakakuji na siyang key animator sa anime na Mushoku Tensei. Isa sa mga paborito kong anime series. At ang script composition ng series na ito ay gawa ni Kenta Ihara. At makikita mo ang impluensya sa kanyang dating mga gawa tulad ng Vinland Saga, Saga of Tanya the Evil, and Death Parade. Sabihin man natin hindi kagandahan ng light novel na ito, pero sa director at mga taong involved sa anime, sigurado ako may magandang hinaharap ito. Nagsimula ito as a light novel by Rocket Shokai. Ito ay pumpasok sa kategorya ng dark fantasy na napublish noong October 2020 up to present. Sa ngayon, meron itong available na 5 volumes na available basahin sa pamamagitan ng publisher na 1,000 plus yen press. At sa nakikita po ninyo, hindi ito isang bastang anime fantasy. Ito ay istorya ng digmaan sa mundong pinamamahalaan ng batas na may kaakibat na kakaibang parusa. At ang pagiging hero dito ay habang buhay na parusa na kaakibat ang walang katapusang pakikipaglaban sa mga fairies or demons na pinamumunuan ng mga demon lords. Kumpara sa traditional na mga demon army na pinamumunuan ng mga demon lords, ang mga karaniwan na kalaban dito ay mga karaniwang hayop o insekto na infected ng kapangyarihan ng demon lords. At dahil dito, ito ay nagresulta ng walang habas na pakikipaglaban ng mga tao sa mga nilalang na ito. Dalawa lang ang pwedeng pagpilian. Either ikaw ay isang holy guard or hero na haharap at makikipaglaban sa mga nilalang na ito. Ang mga nasentensyan bilang hero ay mga hinatulan ng parusa sa mga kahindik-hindik na krimen at sapilitan kang ihaharap sa pakikipagdigma sa mga demons at kung mamatay ka man, bubuhayin ka nila ulit para ipagpatuloy ang pakikipaglaban. At sa prosesong ito, unti-unting mawawala ang essence ng iyong tunay na pagkatao na unting-unting mawawala sa katinuan at kabaitan na mas malala pa sa hatol ng kamatayan. Sa ngayon, ang istoryeng ito ay umiikot sa Penal Heroes Unit 9004, grupo ng mga taong may mga pagkukulang o kasalanan sa lipunan. Karamihan dito ay deserving sa kanilang sentensya pero ang iba ay hindi, tulad ni Silo. Kasama niya sa pakikipaglaban si Dota at si Norville. At si Tatsuya na isang berserker. At iba pang mga characters na makakasalimuhan natin along the way. Sila ay pinamumunuan ng political prisoner na si Venetim. At isama mo ang isang lipunang parang wala ng pag-asa, tama lang na meron kang isang grupo ng mga taong tulad neto. At dito na pumapasok ang istorya ni Silo, isang former captain ng Holy Knights na naakusahang pumatay ng isang goddess. Ang mga diyosang ito ay may kakayahang makagawa ng himala at mga sandata na panlaban sa mga demons. At sa istoryeng ito ay makakasalamuhan niya ang isang panibagong goddess na magiging kasama niya sa pakikibaka laban sa mga demons.
At ang pangalan ng bagong diyosang ito ay si Tioreta, na may kakayahang kumuha ng napakaraming armas mula sa gate ng Babylon para tapusin ang mga kalaban. At sa takbo ng istorya, hahanapin ni Silo ang mga taong nag-set up sa kanya sa ganitong kalagayan. At sa takbo ng istorya, makikita natin ang malalim na ugnayan ng mga karakter sa isa't isa at kung bakit sila nahatulan sa mga ganitong sitwasyon. At dahil sa kakaibang take ng mga hero, ito ay nagbigay ng kakaibang panlasa kumpara sa mga ating nasubaybayang anime na may ganitong klase ng tema. And hopefully makikilala natin sila isa't isa kung bakit sila nasadlak sa ganitong sitwasyon. At base sa mga unang trailer, makikita natin yung kanilang background story ng pahapyaw. At dahil sa marami tayong nakikitang interesting karakter, sana mabigyan ng kulay ang kanilang mga istorya sa loob ng mga episode na ipapalabas. Base sa ulat, mga 12 episodes lang ang naitalang aprobadong episodes sa ngayon. At since naipalabas na ang kanyang unang episode na tumagal ng halos 1 oras, ang masasabi ko lang ay isa itong napakagandang introduction sa isang makabuluhang anime na puno ng intriga at aksyon. By the way, available na ang anime na ito through Crunchyroll, which has an English dub, and through Netflix, which only offers subtitle. Thank you for reaching this far. Sana suportahan niyo po ang channel na ito by subscribing para ganahan naman akong mag-upload ng mga bagong contents for review. Again, this is Gunmetal Joe, signing off for now and see you on the next anime review.